Yes. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Aljay Pags. Guys, meron naman akong isi-share sa inyo. Ito guys. Ayan. Ano yung hawak ko? Ang hawak kong ID guys ay LTAP. No. Ano itong LTAP? Ang ibig sabihin ng LTAP guys, no? License to own and possess firearms. So, ibig sabihin yan guys, ito, ang ibig sabihin ng LTAP. Pag meron kayong LTAP, may karapatan kayo bumili ng baril sa gun store. Kahit saan gun store. Basta within Philippines. Iyan ang ating tackle ngayon guys. Iyon ang gusto kong ibagi sa inyo. So, ang tanong guys, ano ang mga requirements at step by step, at ito ang ating i-tackle sa inyo guys. So guys, baka hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please pindutin ang bell guys, all, para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Tara guys! So ngayon guys, no, paano kumuha ng LTAP, anong step, at ano ang mga requirements. So ngayon guys, ito ang ating i-tackle, ang ating pag-usapan at i-share ko sa inyo guys. First guys, yung sa akin muna. Nung kumuha ko ng LTAP, before ako nagpunta ng Camp Crame, nag-inquire muna ako sa Trust Trade ng yung mga baril. Tapos nung nagtanong ako, may nag-assist sa akin doon sa loob ng Trust Trade, yung mga yung mga employee nila. Tapos sabi sa akin, sir, i-comply mo itong mga requirements. Tapos kami po ang bahala. So, binigyan ako ng mga listing of requirements. Ano ang mga requirements na dapat i-comply natin. Kaya ito guys, pakita ko sa inyo. Ayan. Trust Trade. Yan. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Ayan. Yun ang mga requirements. Mga listing. At ito ang binigay sa akin. Pero guys, nung nag-comply ako nito, ganun pa rin, kayo pa rin ang kumbaga sila, i-assist ka nila dun sa Camp Crame, pero pagdating sa mga exam, euro, ikaw na yun guys, i-assist ka lang nila. So, ito ang ating pag-usapan ngayon guys. Ano ang mga requirements? First step guys, una-una, requirements and guidelines for new application of license to own and possess firearms, LTAP. So first guys, first step, number 1, create online LTAP account. So mag-create tayo ng online account. Tapos search nyo guys ang itong link. PX. Ayan. Click nyo yan guys. Tapos dyan kayo mag-create ng account ninyo. Yan. Number 2 guys. Number 2.
1 copy of application form. So ano tong application form guys, no? So ito ang itsura ng application form. Ito guys, ayan. Yan ang itsura ng application form. Yan, nakikita niyo ba yan? Ayan. Yan. Yan guys, nakita nyo. Ang nakalagay dito, individual application for license to and process firearms. New application, pag bago kayo guys, new ang kukunin nyo. Siyempre, bago pa kayo eh. Pag nag-renew kayo, saka yung iba yung renew. Ibang application yun eh. So ito, sa mga new application lang, sa mga bago. So dito guys, may nakalagay dito, type of license. Ayan. Yung type 1, type 2, type 3, type 4, type 5. Ayan guys. Pag type 1 ka, ang maximum na barrel na para sa'yo ay halimbawa type 1 ka. Ang barrel na maximum para sa'yo guys is 2 baril lang. Pag type 2 ka naman, maximum 5. Pag type 3 ka, maximum 10. Pag type 4 ka, maximum 15. Pag type 5 ka, is more than 15 yun guys. So, ang type 1, yun nga guys, pagdating sa fees, mamaya screen ko, ipakita ko yung screen niya guys. Pagdating sa type 1, pag kayo ay private or professional, ang type 1 is 1,000. Pag type 2 naman is 2,000. Pag type 3, 3,000. Pag type 4 is 5,000. Type 5 is 10,000. Ayun, sa mga private and professional. So dito naman tayo guys sa mga LEA government employee. Yung LEA guys, ito ang tinatawag nila Law Enforcement Agency, no? Katulad ng katulad ng BJMP, yan, mga LEA yan. Basta LEA guys, Law Enforcement Agency yan. Kung kayo ay LEA, government employee, so meron kayong 50% discount. Pag type 1 kayo, meron kayong binabayar na 500. Type 2 is 1,000. Type 3 is 1,500. Type 4 is 2,500. Type 5 is 5,000. Ayun. Yun ang mga LEA na 50% discount ang inyong binabayaran sa fees pag kumuha kayo ng LTAP. Dito naman tayo sa senior citizen. Yan guys. Ang senior citizen naman guys, pag type 1 is 800. Type 2, 1,600. Type 3, 2,400. Type 4, 4,000. Then type 5 is 8,000. Ayun guys. Ngayon, ang ID printing yan guys is 200. Ayan. Yun ang binabayaran ng depende sa type. No? Kung anong type ang gusto nyo kunin. Pero advice ko lang guys sa inyo, no? Kapag kayo mga bago lang, lalo na kung mga private lang kayo, ang advice ko lang sa'yo, type 2 muna kayo. Kasi kung type 3 kayo, magkaroon ng pagdating yan, pag-exam yan, tapos after ng exam, interviewin kayo, bakit type 3 kukunin nyo? Samantala bago pa naman kayo. Yan, di ba? Para mabilis kayo ma-aprobahan, type 2. Pero sa mga LEAs guys, kaya type 3 pa yan sila, type 4. Yung mga law enforcement agency, mga PNP, FP, BGMP. Ano yan sila guys?
Kahit ano yan sa kanila. No? Tayo naman, may karapatan naman tayong kumuha nito. Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5. Depende yan. Sa akin naman, galing ko ng Type 2. Then nag-upgrade ako ng Type 3. Yun sa akin. So guys, dito naman, pilapan nyo yan guys. Pilapan nyo yan. Yan, yung mga blanco dyan. Tapos, lagyan nyo ito ng 2x2 ID, white background. Tapos, yung sa 2x2 ID guys, pag nagpa-picture kayo, sabihin nyo sa nagpicture para po sa LTAP. Tapos, alam nila yun para yung pangalan nyo guys, ilalagay na yung pangalan nyo sa ID 2x2. Kasi yun ang kailangan. And then dito guys, the mark. Itong application guys, saan ito kukunin? Pag kayo ay nag-process ng Kamkrami, maghingi lang kayo doon ng application form. Sabihin nyo new. Tapos bibigyan kayo niyan guys. Pag bigay niyo sa inyo, tapos pilapan nyo, tapos ibalik nyo kagad para tatakan nila ng sealed ng attorney. Tapos ito, malagyan ng documents number. Ayan, stamp. Ayan guys. Ito ang application form. So, next step tayo. Number 3. Ang number 3 natin guys is original PNP National Police Clearance. So, paano kumuha niyan? Una-una, mag-create kayo ng account PNP. Tapos, mag-create kayo niyan. At, depende sa inyo kung saan kayo gustong kumuha ng police clearance. Kamkrami, depende po yan. Or saan kayo malapit na saan kayo malapit sa lugar nyo. Ayan. Depende yan kung saan kayo malapit. May mga malapit dyan sa mga city hall. Meron yan guys. Sa mga probinsya, meron yan kahit saan. So, yung mga accredited kumbaga yung national, kahit saan yan guys. Tapos, next step natin is step number 4, step 4, no? Affidavit of undertaking. Ano tong affidavit of undertaking? Ano itsura? Ito guys, pakita ko sa inyo. Ito ang affidavit of undertaking. Yan, klaro? Kikita niyo ba? Yan. O yun nga. O. So ito guys, pilapan nyo ito. Dito nakalagay ang pangalan nyo. Then sa baba, address. Pagkatapos guys, yung signature nyo. Yan. And then, yung ibalik. Saan kumuha nito guys? Doon lang sa Kamkrami. Andun lang yun. Hingi lang kayo ng affidavit of undertaking. Tapos bibigyan kayo niyan. Tapos, ibalik nyo doon. Tatakan nila yan dito. Attorney then document number. Yung ilalag nila yun Yun. Para tatakan nila. Yun. So, magkano to guys? Ang binabayaran nito is 100 pesos sa loob ng Kamkrami. Ang PNP clearance sa Kamkrami is 150 pesos. Yan. No? Tapos, next step natin tayo guys. Saan tayo? Sa number 5. Step 5. No? Ang step 5 natin is neuro psychiatric clearance from PNP Health Service. So, ang itong neuro guys, sa Kamkrami ito, itong neuro, huli ito guys, huli sa kanaya ng neuro. I-comply nyo mo lahat ng mga requirements, then i-upload lahat ng requirements na kailangan, saka kayo pumunta dun sa neuro. Then number 6, drug test. Ang drug test guys, doon lang din. Pakita ko maya ang mga room.
Ang drug test, ang result nito lalabas sa FAO account nyo at saka yung balik kayo sa neuro pag kayo ay nag-exam. Pag pumasa kayo, makikita nyo sa FAO account nyo, pass. Timba, pass ka sa neuro, pass. Pag hindi ka pass, ano bang pangalan mo na hindi ka pass? Basta pag hindi ka pass, walang nakalagay na pass. Pero pag pumasa ka, pass, then drug test mo is pass. Okay yun guys. So ang drug test, ang binabayaran doon sa loob ng Kamkrami is 300 drug test. So step 7 tayo, number 7. Dapat number 7 guys, step 7. Kukuha kayo ng gun safety and responsible gun owners seminars certificate. Kailangan guys, accredited siya ng FAO Center. So, ang gun certificate guys, depende yan kung saan gusto niyo kumuha. Pag dito naman kayo sa Manila, marami dito. Arms Corps, Trust Trade, Strong Hand, Tough. Yan. So, sa akin guys, dito ako kumuha. Yan. Makita ko. Yan, nakikita niyo ba? Yan ang address. Tough guys, ano po ba ito? So ang pagbasa nito, Tough Guys Gun and Hunting Province. Address number 19 Liberty Avenue, corner 5th Ave, Cubao, Quezon City. Nandiyan ang telephone number nila. So yan guys, diyan kayo depende sa akin sa inyo lang yan eh. Pero sa akin diyan ako kumuha. Kasi ang purpose ng pinakuha kayo ng gun certificate para magkaroon kayo ng seminar. Mag-seminar kayo paano ang proper handling ng baril at ituturo sa inyo ang mga safety kasi ang importante guys safety. Alam mo kung bakit. Yung baril kasi guys very dangerous yan. Kaya required talaga yan magkaroon kayo ng seminar para sa safety, paano handling, paano tamang paghawak ng baril. Ayan guys. Tapos pag na ano niyo yan, bibigyan kayo ng certificate. Ayan. So, ang bayad nito guys is 500. Doon. Ayan guys. So, 500 pesos. Ayan. So, doon naman tayo sa next step. Next step natin ay number 8. Step 8. No? Ang step 8 natin is original copy of any birth certificate or photocopy of passport or birth certificate from the local civil registry. So kung wala kayong PSA, pwede yung passport photocopy. Kung wala kayong passport photocopy, pwede yung birth certificate from the local civil registry guys. Ayan guys. So mas maganda, kukuha na lang kayo ng PSA. Madali lang kumain nun, lagi lang kayo, mag-schedule lang kayo kung saan, no? I-require nyo, i-comply nyo yan yung PSA. So dito naman tayo sa next step, number 9, step 9. Photocopy of proof of billing or original barangay clearance for LTAP purposes. So guys, ano ang proof of billing? Example, proof of billing guys, Meralco, yung bilang kuryente, or Maynilad, yung sa tubig, cable, kung anong mga proof of billing dyan na may nakalagay dyan na address nyo. Kailangan yung address nyo guys, dyan kayo nakatira, tapos yung proof of billing, kailangan pangalan nyo ang nakalagay. Hindi pwede yung pangalan ng kamag-anak mo, auntie mo, tiwin mo, magulang mo, kapatid mo, hindi pwede guys, kailangan pangalan mo. Kasi yung purpose niyan guys, dyan naka-address yung LTAP mo, dyan naka-address ang baril mo
pag bumili ka ng baril. So kailangan yun. Pag wala kayo proof of billing, wala kayong proof of billing any tubig, cable or yung sa kuryente, pwede yung barangay clearance. Tapos pag kumuha kayo ng barangay clearance sa barangay ninyo, sabihin nyo doon na para po sa LTAP. Kasi yun ang basehan ng address. Ayan. Kasi dyan sila magbase ng address sa barangay mo. Halimbawa, magkaroon ka expiring baril mo, automatic yung update galing sa Kamkrami, tapos through kung saan kabilong na police station. Halimbawa, dyan ka nabilong, kanong station ka, tapos sila mag-inform na mayroong baril dyan na expired. Yung address na yan. Ayan guys, so anong next? Next natin ay number 10, step 10 tayo. So, photocopy of one valid government issued ID, GSIS, SSS, driver license, passport, TIN, postal ID. So, ito ang mga valid na government ID guys. So, kailangan mag-photocopy kayo nito. Photocopy any na kung anong ID meron kayo guys, katulad ng mga binanggit ko, GSIS, SSS, driver license, passport, TIN, postal ID, or pag-ibig. Ayan. Kailan guys, pag punta kayo ng Kamkrami, dalawang ID nyo. Kasi ang Kamkrami, sa first gate pa lang, mag-iwan ka ng ID doon. Siyempre, tatanungin ka nila, sir, saan po ang punta natin? Sabihin mo doon sa yung naka-duty. Doon kami sa one-stop shop. Mag-iwan ka ng ID doon. Pagdating doon sa one-stop shop, mag-iwan ka naman another one ID para bigyan ka ng visitor's ID card. Ayan. So, mas maganda magdala kayo ng dalawang ID guys. So, next step natin is na 11. Step 11 tayo. No? Mag-comply ka ng 2 pieces 2x2 ID. 2 pieces 2x2 ID picture with white background. So, mag-comply kayo ng dalawa. White background. Tapos yung doon sa ID nyo, ilagay nyo doon yung pangalan nyo. Yung buong pangalan nyo guys. Kasi yun ang bago ngayon. Dati wala, pero ngayon bago kasi nung kapatid ko sinaman ko siya i-assist doon sa Kamkrami. Ayun, required na talaga yung bago. May ilalagay na yung pangalan doon sa ID. 2x2. 2 pieces white background ID guys. ID picture. Kailangan yun. Pag nagpo-picture kayo, sabihin nyo lang para po sa LTAP. Yan, alam nila yan. So, next step is 12. Ang 12 ay proof of income. One of any from the list. So, proof of income guys. So, kung ikaw ay sorry, pasensya po. Kung kayo po ay isang businessman, i-comply niyo, alimbawa, isa kang businessman, pwede na tong SEC registration certificate with article of incorporation. Yan. Pwede yan. Business permit, NDTI, business name, registration. Yan guys, ang i-comply mo. Depende kung ano ang meron sa iyo kung businessman ka. No? Kung businessman ka, meron kang certificate sa SEC registration certificate with articles of incorporation. Yun, pwede yun. Or business permit, NDTI, business name, registration. Yun. Kung businessman ka.
Pero kung ikaw ay isang private employee or OFW, original copy of certificate of employment, payslip, and company ID. Yun. Photocopy of latest or previous contract and seaman's book. Kung ikaw ay isang seaman. Yun. I-comply nyo yan guys kung ano ang requirements na kailangan kung ikaw ay private employee or OFW. Kung ikaw naman ay isang professional, so i-comply mo lang ito kung professional ka. Professional Regulation Commission, PRCID, yan. Yan. Or Integrated Bar of the Philippines, IBP, ID, pwede yan. Then, Professional Tax Receipt, PTR, pwede yan kung ikaw ay professional. Siyempre, yung mga professional, yung mga may trabaho na, talagang meron kayo nito guys, Professional Tax Receipt, PTR. Yung mga professional niya, yung mga professional. Kung kayo naman ay active government employee, government official, or elected official, no? Ang kailangan, photocopy of appointment order or of office and office ID. Ayan lang guys ang kailangan sa inyo kung kayo ay active government employee, government official, or elected officials, no? Photocopy of appointment order and or out office and office ID. So dito guys, katulad ng mga active government employee, mga government official, elected official, katulad ng mga mayor, no? May mga ano yan, mga taking order din sila eh. Mayor, barangay captain, ayan, kagawad, meron yan. City councilor, any politics na bilong sa elected official. So, pag kayo ay isang retired private, no? Government employee, elected official. So, photocopy of retirement order, kung kayo ay retirement, kung kalimbawa, katulad ng PNP, FP, or mga retired na, ito i-comply nyo, photocopy of retirement order or pension paper lang. Pwede yun guys sa mga elected official. Pag kayo ay isang military reservist, ang kailangan sa inyo is G9 clearance lang. Saan kukunin ito? Kukunin ito sa pagkalam ko GHQ or division, General Headquarters or division. Yan. Doon kukunin ito. Pagkalam ko lang ha. Kasi may kasama, may mira kong kaibigan kumuha ng G9 clearance. Kapag kayo ay PNP, FP, and other law enforcement agency, LEA, ang i-comply nyo lang guys, photocopy of appointment order and certificate of duty status and certificate of non-pending case and unit ID. Halimbawa, PNP ka, FP ka, itong kailangan mo. Photocopy appointment order and certificate of duty status and certificate of non-pending case and unit ID. Yun. So, kailangan wala kang pending case. Kasi pag may pending case ka, hindi ka bibigyan. Kaya, mahirap kung may pending case. So, dito naman tayo sa senior citizen. Ang senior citizen, isa lang ang kailangan sa kanila. Photocopy of senior citizen ID lang. Yun ang kailangan sa inyo. Yung mga senior, yung mga 60 above. Yan ang kailangan. Yung mga 60 above na edad, age. Pag kayo ay senior, photocopy of senior citizen ID lang. So dito naman tayo sa last.
Itong last guys, itong others, no? Ang others, kaya tinawag ng others, kung ikaw ay hindi ka naman nabilong sa business, hindi ka businessman, hindi ka naman private employee or OFW, hindi ka naman professional, at hindi ka naman active government employee o government official, elected official, hindi ka naman retired private government employee or elected official, hindi ka naman military reservist, hindi ka naman PNP, FP, and other law enforcement agency, no? At hindi ka naman senior, dito ka guys sa others. Itong others. So, anong requirements ng others? Kung ikaw ay may pera sa bangko, 100,000 above ang kailangan. Kung may pera ka, nakadeposit sa bangko, pwede sa iyo ang bank certificate of deposit. No? Halimbawa, may pera ka sa bangko, 5 million, sabihin natin 100,000, 200,000 above, o ilang milyon ba yan, pwede ka kumuha ng LTAP. Ang requirements mo lang is bank certificate of deposit. Depende yan kung anong bangko ang meron ka. Kung BDO ka, Union Bank, BPI Bank, Metro Bank, PS Bank, Land Bank, RCBC Bank, any bank, kahit anong bangko dyan, basta bilong sa Pilipinas. Ano guys, kukuha kayo ng bank certificate of deposit. Yun lang ang kailangan sa inyo. So, yan guys ang requirements ng LTAP. So, pag na-comply nyo lahat yan guys, no? Na-comply nyo lahat ng requirements, i-upload nyo lahat yan sa FEO account nyo guys. I-upload nyo lahat yan. I-upload nyo sa FEO account nyo. No? Kung hindi naman kayo marunong mag-upload yan guys, kung nasa Maynila naman kayo, pwede kayo pumunta sa Camp Crame. Tapos, magtanong kayo doon, tapos may mag-assist doon. Ituturo sa inyo kung saan kayo kung saan kayo pupunta na division. Akyat kayo doon sa second floor kasi nandun ang IT para sila ang mag-upload ng inyong mga requirements, yung mga documents na dala nyo. Kung hindi kayo marunong mag-upload, pero kung marunong naman kayo mag-upload, kahit hindi na kayo pumunta doon sa Camp Crame, kahit kayo na lang. Depende naman kung nasa probinsya kayo, kung saan ang province kayo nabilong. Pero tinatawag dyan regional, dyan sa region, na PNP region, doon kayo pumunta. Kasi alam ko nandun lahat ng ano eh. Yun guys. So, ang na-comply nyo lahat yan, na-upload nyo lahat. So, next yan, punta kayo dun sa neuro psychiatric. Tapos sabihin nyo, mag-neuro kayo. Pagtapos yan, drug test. Depende kung alin ang mauna. Depende nyo kung alin ang unahin nyo. Drug test kayo or neuro. Yan. Magkasabay yung dalawa guys. Neuro at saka drug test. Tapos pag drug test nyo, yun. Hintayin nyo lang result. Ang result, makikita mo yan sa FEO account mo. Tapos pag nag-neuro ka, ang neuro guys is exam. Sa exam guys, konting idea lang daw sa exam. 100 plus items dyan sa neuro exam yan. Tapos yung kanilang exam guys, madali lang naman. Madali siya, pero doon siya medyo may kahirapan sa drawing guys. Kasi ang drawing talagang doon. Yung sa akin, nag-draw ako ng dalawang tao, lalaki at babae. Tapos ang dinodrawing ko ng lalaki, parents ko. Tapos yung parents ko yun. Tapos sinabi ko doon na ganito ang parents ko, ganito, yan. For example lang, mabait, mapapagmahal na honest, providers, ganyan. Kayo nang bahala guys, kung anong basta sa akin yung drawing ko. Kasi pagtapos nyo mag-exam neuro, i-interviewin kayo niyan guys. Katulad sa akin,
after ko na mag-exam, tapos pinatawag ko sa kabilang room. Kasi yung next yan guys, interview. Kailangan sa interview guys, hindi kayo tawag nito, hindi kayo kabahan. Yung simple lang. Tapos doon sa interview nyo, doon nila kukunin yung mga itatanong sa exam mo. No? Halimbawa, ang nakalagay doon sa neuro exam mo, sasabihin nila, kunyari, paano ka ba magagalit? Tapos isulat mo, ganito ako magagalit, ganyan. Ngayon, pag nagsilip nila ang ganyan ka, tatanungin ka nila. Sample lang ito katos sa akin. Unang tanong sa akin, pagpasok ko pa lang, sabi ko, good afternoon po, ma'am, kasi babae nag-interview sa akin. Tapos, sabi niya sa akin, upo ka. So, unang tanong niya, ilan ang anak mo? Sabi ko, 5. Tapos, pangalawang tanong, sabi niya sa akin, anong purpose mo kuha ng baril? So, ang isasagot ko naman, ma'am, isa po akong member ng gun club na gustong sumama sa mga kompetisyon. Then, self-protection para sa business ko rin. Yan ang sabi niya. Pangatlong tanong, paano ka ba magagalit? Ang sagot ko, ma'am, makikita sa mga mata ko kung paano ko magagalit. Yun guys. So, after nun, nagano siya eh. Hindi ko alam kung anong nilalagay niya dun sa book exam papers ko. So, sabi sa akin, hintayin mo yung result within 3 weeks. 2 weeks or 3 weeks basta nandyan. Ngayon guys, kung ang itatanong sa'yo, paano ka magagalit, tapos sabihin mo, ganito ako magagalit, magwala po, kailangan gusto, ayan na po guys, hindi kayo bibigyan. Kasi may kasabay ako, bagsak. Sa drawing pa lang, tapos pag interviews ka niya, bagsak. Yung mga exempted sa drawing pala guys, no? Sa your exam, senior citizen, hindi kasali yan. Mga LIA, hindi sila kasali. Marami hindi kasali yung mga basta yun ang alam ko guys eh. Hindi sila kasali sa neuro exam. Mga PNP, FP, LIA enforcement, hindi sila kasali. Senior citizen, hindi sila kasali. Yung mga businessman, private, drawing talaga. Mga professional, drawing. Kasi may kasama akong engineer, drawing, bagsak. Kasi doon siya nahirapan sa exam. Doon sa drawing. After, pag bumagsak pala kayo guys, sa your exam, after 6 months, hintayin niyo pa magtapos ang 6 months, tsaka na kayo mag-exam ulit. Mahirap, di ba? 6 months. Ayun guys. So, pag kompleto na lahat yan, may exam ka na, may drug test ka na-upload mo lahat ng mga requirements mo, tapos hintayin mo lang dun sa result. Kasi dun sa FA account nyo, pag kayo pumasa, makikita nyo yan. Upload mo lahat, tapos may mag-text galing sa FA mismo yan, sa number nyo. Kaya ang number nyo guys, huwag nyo iwala yan. Kasi yung number na ginagamit nyo, register nyo yan. Naka-register yan doon. Tapos doon sila magte-text. Diyan ma-receive ang mga message galing sa FA account. Tapos, pag yung mga application mo, na-comply mo lahat, na-submit mo lahat, pasa ka sa lahat, pasado, bigyan mo lahat, okay na, hintayin mo yung text. May mag-text yan sa'yo. Your drug test pass, your new exam pass. Tapos, your application for evaluation is for approval. Ayun, next text your application is approved. Kasi yung 4 na approve yata guys eh. Pag 4 na approve yan,
So lahat yan, lahat basta, hindi ko na matandaan guys eh. Basta makikita nyo lahat ng result na dun sa FA account nyo. Siguro halimbawa 1 month or 3 weeks, lalabas niyan. Pag nakita niyo doon na your ID is printing sa FA account niyo, pumunta na kayo doon sa kung saan kayo nag-process ng LTAP niyo. Kunyari, Kamkrami kayo. Punta kayo doon sa Kamkrami, dalhin niyo lahat ng mga documents na ina-upload niyo, yung mga physical, dalhin niyo yun, pati mga resibo. Then, yung resibo guys, kailangan yun. Kasi pag nag-print ka ng ID, hanapan ka ng resibo. Yun, pakita mo, sabihin mo, sir, yung LTAP ko, sir, ano na sir, for printing na. Punta kayo dun sa second floor. Tapos, pagdating doon, pakita mo yung resibo mo para print yan. Kasi nandun yung binabayaran mo eh. Ayun guys. So, i-rebuild ko lahat guys, magkano ang lahat na gastos ko. No? So, ang lahat na gastos ko guys is pagkuha ko ng ano guys. Ayan. Ayan lahat ng nagastos ko. Mamaya i-ano ko mamaya, clear ko mamaya. Ayan. 4,125. No? Yung lahat na nagastos ko. Hindi pa kasali dyan ang printing ID. 200 ang printing ID yan guys. Hindi pa yan kasali. So, yun ang guys. So, kapag meron na kayo ng halimbawa na may LTAP na kayo, depende naman yan sa inyo kung saan kayo gusto bumili ng baril. Kasi may karapatan ka na bumili ng baril. Kasi may LTAP ka. Number one, pag pumunta ka sa mga gun store, hanapan ka ng LTAP. Sasabihin nila yan, sir, may LTAP ka. Ayun. Pag sinabi may LTAP, ayun, bibigyan ka nila. So, at may authorized ka na bumili ng baril within the Philippines. At pwede ka bumili ng baril Luzon, Visayas, Mindanao, kahit saan. Basta may LTAP ka. Ayan. Tapos, pag nakabili ka, iba namang license yun. Ang tawag doon, FA. Firearm Registration. So, yun guys. Ganyan ang step ng paano kumuha ng LTAP. Requirements na i-comply nyo. Lahat yan guys, i-comply nyo lahat yan guys. So, pero pa ba kung gusto nyo i-tackle? So, next, ang pag-usapan natin is tungkol sa baril at permit to carry. Guys, baka hindi pa kayo naka-subscribe sa aking YouTube channel. Please don't forget to subscribe and hit bell button below guys para always kayo updated sa aking mga bagong videos na yan i-upload ko guys. So guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe guys. So marami pong salamat niyo guys and God bless.